Kaibigan mga kapatid, andito po tayo ngayon sa lugar ng misis ko para ipagpatuloy po ang nagawa nating video ng part 1. Ang pamagat po nun ay how to plant durian. So sa ngayon mga kaibigan mga kapatid, turo ko po sa inyo kung ano po yung iba pang mga medisina na kailangan po nating i-apply sa durian po natin para lumaki po siya na mataba at malusog. Nang sa ganon ay malayo po siya sa sakit at maprotektahan po natin siya sa mga insekto o kung ano pa mga parasites na dadapo doon sa seedlings natin. Okay. Unang gamot po na i-apply natin mga kaibigan, mga kapatid, ito po siya, Growmore Fertilizer. Fertilizer po siya sa ating durian kung saan i-spray lang po natin siya doon sa dahon para doon sa dahon na mismo dadaan ang fertilizer niya papunta mismo doon sa puno. Itong Growmore, mga kaibigan, mga kapatid, since nahalo na po natin dito sa lagyanan po natin na sprayer na maliit, ang ratio po niya sa ganito kalaking sprayer, 1.5 liters lang po ito eh. So ang i-apply po natin ay sa ganito kalaking kutsara, 2.5 lang po sa isang ganito. Okay? So ang proseso po nito mga kaibigan, mga kapatid, pagka naghalo po kayo nito, pagka naglagay po kayo dyan, lagyan lang po ng konting tubig. Tapos pasok mo na yung powder, yung itong Growmore. Tapos ihalo nyo po siya ng ihalo muna bago nyo po siya lagyan ng maraming tubig na. Okay? Itong disease naman mga kaibigan, mga kapatid, ang function po niya, pagka napansin nyo po na yung dahon ng durian nyo ay kinakain na po ng mga uod o ano pa mang mga insekto na kumakain po ng durian natin sa dahon po niya, ay isprayhan nyo na po nito. Pagka nag-spray kayo nito sa Growmore, sa isang ganito, lagyan na lang po ng mga 10 patak nito. Sa isang ganito, 10 patak lang. Para hindi na po makalapit yung mga insekto na kakain po. Lalo na mga uod, mga kung ano pa mang mga insekto po dyan na gustong-gusto pong kumain ng mga dahon ng mga durian natin. Okay? So ready na po ito mga kaibigan, mga kapatid. Dalhin na po natin ito doon sa bukirin natin para i-apply na po natin doon sa mga tanim po natin na durian. A few moments later. Okay mga kaibigan, mga kapatid, balik po tayo. Dito na po tayo ngayon sa ating bukirin. So magsimula na po tayo magtanim. Actually, tapos na po kaming magtanim ng mga 50 na mga kaibigan, mga kapatid. So ang bibidyohan lang natin ngayon, itong isang puno na itatanim natin dito sa isang butas na to. So bago natin lagyan ng lupa yung butas, lagyan muna natin itong gamot na ang tawag ay Puradan 3G. Okay? So, kunti lang po ang ilagay natin. Isang dakot lang po na maliit. Tapos ganyanin lang po siya mga kaibigan, mga kapatid. Oh. Lagay lang po natin siya dyan. Ayan. So, after nyan, mag-umpisa na po tayong lagyan na po natin siya ng lupa. Tapos po nating lagyan, applyan po natin pangalawang beses. Yan. Kunting-kunti lang po mga kaibigan, mga kapatid. Siya nga pala, ang function pala nito, itong Puradan 3G, ang pinaka-main na function niya ay para yung nasa ilalim na mga uod, mga anay, mga langgam ay mamamatay po at hindi po nila makakain ang seedlings po natin na durian. Itong klaseng gamot na ito mga kaibigan, mga kapatid, base po sa sabi sa kwento sa akin nung advisor natin, ay tatagal po siya ng 1 taon. Ang bisa po niya kaya pong tumagal ng 1 taon. Okay? Okay, kung makikita nyo mga kaibigan, mga kapatid, ito na yung butas, no? So sakto na po yan na taniman natin ng durian. Kung mapapansin natin, ang gilid nito ay parang ano siya, limestone na lupa. So medyo hindi siya mataba. So ang gagawin natin, pagkalagay ng seedlings ay kukuha tayo ng ibang lupa sa kabilang dito banda, sa malapit lang na loam soil siya or mataba na lupa. Siya yung i-fill up natin dito sa buong area na to para pagka
pagka-spread ugat ng durian natin, ang makakain niya, ang makapitan niya ay yung matatabang lupa. Okay? So, umpisahan na po natin mga kaibigan, mga kapatid. Ganito lang po siya, no? So, pupunitin lang po natin itong bandang portion dito. Yan. Yan po siya. Ayan po siya mga kaibigan, mga kapatid. So, pwesto na po natin. Yan. So, okay na po yung pwesto niya. Ito, lupa na po na galing sa malapit lang po din dito. Siya na po ang ilalagay natin sa gilid niya. Para mga ugat niya pagkakakapit na, ay ang makain niya ay yung matabang lupa na nasa gilid. Okay? Itong portion na to na hinukayan po natin na galing po dyan, hindi na po natin siya ibalik. Kasi ibang klaseng lupa ito eh. Hindi siya mukhang hindi mataba. So wala makakain ang durian natin. So kukuha tayo sa kabila para i-fill natin dito banda. Okay? Ayan po yung kabuuan natin mga kaibigan, mga kapatid. Kung makikita nyo, maisan lang po yan. Pero ang nasa gitna po dyan, andyan na po yung mga naitanim po natin na durian. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, tapos na po tayo mag-fill ng lupa dito sa butas po natin. So ayan na po siya. Ayan na po yung portion. So ngayon, sunod na step natin ay lagyan na po natin ng pampataba. Ito po yung na-mix na natin kanina doon sa bahay. So ready na po. Apply na po natin siya. Kung mag-apply kayo, ganyan lang po siya mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. Ganyan lang po siya kasimple. Okay. So mga kaibigan, mga kapatid, sana po nasundan nyo ang proseso kung paano po tayo magtanim ng durian dito sa ating bukirin. After mga 1 month, bisitahin natin ulit itong tanim nating durian. So sana po ang panahon ay makiisa po na sa atin. Sana po ay umulan po mamayang gabi para itong tanim nating durian ay makainom po ng tubig. Okay? So bigyan ko ng update sa sunod natin na bisita po. Pakita ko po sa inyo kung ano pong resulta ng tanim nating durian dito sa ating bukirin. Okay? So mga kaibigan, mga kapatid, hanggang dito na lang po. Kitang-kita po tayo muli. Mag-ingat po tayo lagi. I love you all.